Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbukas sa klase karong Hunyo 16. Courtesy resignation sa kalihim sa turismo, wa gidawat sa presidente. Na desisyonan nga ipabilin sa katungdanan. Pagkatudlo sa bag-ong panguho sa Philippine National Police, gihangop sa Cebu City Police Office. Koreano nga unang gialarma nga gidagit, nasuta nga gimotel di ay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na sa paghatag og hugot nga seguridad sa pag-abli sa klase karong Hunyo 16. Mga dagkong tunghaan sa elementarya ug high school giila nga maoy patutukan ug butangan og mga elevated police outpost. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo alang sa paghatag sa seguridad sa pagbukas sa klase karong Hunyo 16, 2025. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office, kailan nang giila ang mga dagkong publikong tunghaan sa elementarya ug high school nga daghan ang mga tinunan. Kining mao nga mga dagkong tunghaan mo'y hatagan sa prioridad sa police deployment. Sakip na ang pagbutang og mga elevated police outpost nga doon nakabantay nga duha ka mga pulis 24 oras. Gawas nini manakip sila sa pagpatrolya sa mga pulis aron masiguro ang seguridad sa mga tinunan ilabinan niadto nga mga night high school. Nagdetermina po tayo ng mga eskwelahan, especially malalaking eskwelahan na maraming student, yung crowd nila mas malaki. So yan po yung priority ng deployment natin ng additional elevated outposts. Lalagyan po natin sila ng mga outposts and we will include them dun sa patrolling ng ating mga TMRUs and MPUs. Gitinuhan ni Figueroa nga marikay sa mga daotang elemento ang mga estudyante panahon nga sila manggawas nagikan silang eskwelahan sanglit na may pulis nga nakabantay. Usa sila gipatutukan ang pag-igo sa mga kawatan sama sa mangunguot sa liseo ug manglabnihay. Mohimo usab og visitation ang mga police station sa mga tunghaan ug makigtagbo sa mga school officials sa resgutan ang paghatag sa seguridad sa mga estudyante nga marikay sa pag-abin sa mga grupo-grupo sa masagang. Yes, isa sa ating programa yung visitation sa mga school. Nakikipag-dialogue po tayo through our PCR doon sa mga school officials. Again, dire-recommend po natin sila doon sa security preparations ng kanilang eskwelahan. Siyempre, yung mga insidente ng mga nakaraan, nakita natin yung mga student na nagdadala ng mga deadly weapon, nagpapasok ng mga illegal contraband. Yan po, i-remind po natin sila na maging vigilant po at itaas ang papanalaya ka ng mga security measures. Naglaban ng mga katuigan doon ng mga tinunan nga nagdalag mahait na mga hinigiban sa sulod sa eskwelahan, lakip na ang mga kontrabando sama sa illegal nga drugas nga usa sa ilang gipatutukan nga dili kini mahitabo. Doon na hinuoy mga blue guards sa ubang mga eskwelahan nga mao'y mubantay sa mga estudyante apan kinahanglan sila nga pahinumduman kung unsay angayan nila nga buhaton. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang Department of Education dinhi sa Region 7 nagpatabang sa ubang ahensya sa gobyerno aron mahapsay ang pagbalik sa klase ubos sa Oplan balik eskwela. Samtang ipatuman una ang blended learning sa mga tinunan kung adunay mataptan og mpox virus sa mga tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa multisectoral ang pagtinabangay karon sa Department of Education 7 ug ubang mga ahensya ning naginangat nga opening sa school year 2025-2026.
Laumang mula pa so sa kamilyon ka mga tinunan sa Cebu ug Bohol ang mag-abot sa mga eskwelahan karong Hunyo 16. Mong nagpatabag sila sa mga ahensya sama sa DSWD, DOH, PSA, DILG ingon man ang PNP aron mahapsay ang ilahang uplan balik eskwela. Daghang mga konsiderasyon ang ilang gibantayan sama na lang sa seguridad sa palibot sa eskwelahan, panglawas sa mga tinunan hangtod na sa panginahanglanon sa mga pamilya. Safe kundi sa uban pang mga healthy o emotionally, physically, and ang amuha po nga matabang ang learning. So all other aspects sa development sa bata o sa iyang safety makuha lang na nato or mahatag na nato if everyone shall take his or her part para or makakontribute. Aron makabot ang luwas nga tig-eskwela, mo deploy ang Police Regional Office 7 og dili mo menos sa 1,000 ka mga pulis nga mosubay sa pagdagsa sa mga estudyante. I think this will be ample to cover the security concerns of the schools. We already have assessed the security concerns needed, and so far wala namang nakikita. Sab sa DepEd 7 ang tabang gikan sa pribadong sektor aron matubag ang mga panginahanglanon sa matag tunghaan. Sama lang sa pagtukod og dugang pang classrooms aron makabot ang maayong classroom ratio nga sa matag magtutudlo adunay tag 25 ka mga estudyante. Gipatuman hinuon sa kasamtangan ang double shifting ug hayan ma-accommodate ang tanang mga tinunan ug walay mabiyaan. Nakikiram kita ng mga bata even with this number of need sa teacher. Pero tungod kay ang atong gitanaw ang ideal man mao na nga makita nato nga mga kakulangan. Sa laing panina, lakip sa gibantayan ang health and safety protocols sa matag tunghaan. Ilabi na nga nito mao na ang monkeypox virus sa rehiyon. Maong adunay joint circular ang DepEd ug Department of Health aron pagpatuman sa mga health and safety measures. Sumapa usab ni Jimenez nga ipatuman ang blended learning kung adunay magpositibo sa Mpox aron ma-isolate na. We also awaiting from the Department of Health advice unsay mga instruction kaya mo ko nang through an issuance we have to issue a memorandum to the field nga these are the things that we need to do and not to do if ever na mga cases nga ni-ani. Kapusgan sa DOH-7 ang ilahang water ug sanitation facilities aron ipasabot kanunay sa mga estudyante ang kamahinungdanon sa kahinlo sa lawas kon proper hygiene. So we see to it that there is always availability of the water, sanitation, and hygiene facilities to different schools. Awareness of services and health promotion. Paro, CCTN News. Kapin 200 ka mga bata ang makahipahimos sa duha ka adlaw nga libreng tuli sa Barangay Tejero ning Dakbayan sa Sugbo. Kini ang gipahigayon sa barangay samtang ting bakasyon pa sa mga bata o pagpangandam usab sa pag-abli na sa klase karong Hunyo 16. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Moabot sa 201 ka mga bata ang nakapahimos sa libreng tuli sa Barangay Tejero. Kinigikan sa kapin 250 ka mga nagparehistro aron maka-avail sa tinuig nga libreng tuli nga proyekto sa Committee on Health sa barangay. Unang gipahigayon ang tuli niadtong Abril 28 diin moabot sa 89 ka mga bata ang nakapahimos. Kini sa pagpanguna sa Asclepian Circle Cebu City ug inabagan sa mga kuya sa CEMEC CVR 7, CVR 5 ug CVR 10 sa The Fraternal Order of Eagles Philippines Eagle, Tao Gamma Pi Fraternity Tejero Chapter ug sa SK Tejero. Kini gisundan sa laing operation tuli niadtong Mayo 27 diin 112 ka mga bata ang natuli nga dili lang taga Tejero kundi apil na sa mga silingang barangay sa syudad ug sa probinsya sa Sugbo. Ang mga sakop sa Cebu City Health Department inabagan sa 90.7 Brigada News FM Cebu ug Barangay Tejero mao na usab ang nangulo sa maong kalihukan. Sa duha ka adlaw nga kalihukan makita ang kamaya sa panagway sa mga bata tungod kay gawas nga natuli, aduna usay daghang nadawat sama sa libreng lugaw, ice cream, sinakong bugas,
prize, salaping cash ug dunapay papremyo sa mga guardian ug ginikanan sa mga bata sama sa groceries, tag 1,000 ka pesos ug daghan pa. Samtang mapasalamaton si Committee on Health Chairman Konsehal Randy Gorion sa suporta sa tanang grupo aron magbalampuson ang maong kalihukan. Kini ilabi na sa nagpadayong commitment sa public service ug community health initiates ug aron mapalambo ang kahimsog sa panglawas ug proper hygiene ilabi na sa kabataan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco mihangop sa hukom ni Presidente Bongbong Marcos nga lakip siya sa mga membro sa gabinete nga magpabilin sa katungdanan. Usa siya sa 22 ka mga sakop sa gabinete nga magpadayon sa trabaho human wa gidawat ang courtesy resignation. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gihangop ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagpabilin sa iyang pwesto human wala gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang resignation. Usa si Frasco sa 22 ka mga cabinet members na magpabilin sa ilang pwesto tungod sa gihimong recalibration sa gabinete. Suma pa ni Frasco nga nagpabilin ang pagsalig sa presidente sa iyang katakos ug kapasidad aron padayunon ang liderato sa Department of Tourism. Maong magpadayon ang ilahang mga programa nga naninguhang mapakusgan pa ang maong industriya ug makabaton og dugang nga kahigayunan sa pagpanerbaho. Padayunon usab sa Tourism Secretary ang innovative programs aron magpadayon ang mga nanginabuhi ubos sa ilang sektor. Dugang pa sa nahimong pasalig nga walay bisan unsang lugar ang pasagdan sa ilahang buhatan. Apil usab sa mga magpabilin sa pwesto ang mga kasamtangang kalihim gikan sa mahinungdanong ahensya sa gobyerno. Samalang kini sa Department of Health, Department of Education, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kampanya batok sa single-use plastics gipakusgan sa Department of Environment and Natural Resources dinhi sa Rion 7. Kini pagsaulog sa Environment Month. Gihangop nila ang mga lakang gikan sa managkadaiyang LGU dinhi sa Sugbo batok sa mga plastik. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisaulog sa Department of Environment and Natural Resources nimbuan na ang Philippine Environment Month sa tema nga End Global Plastic Pollution. Mao gipakusgan sa DENR7 ang ilang kampanya aron di mosamot ang pagkatipunog sa mga basura sa palibot nga mosangpot sa mga pagbaha ug uban pa. Pinagi kini sa paglikay sa mga single-use plastics nga nakaapekto usab sa kalikupan sa kinatibuk-an kung magpasagad lang sa paglabay. Sumapa ni Maria Victoria Abrera, ang Regional Director sa Environmental Management Bureau 7, nga taga nila og pagtagad ang mga basurang gipanglabay sa mga katubigan. So this governing board, this is a multi-sectoral, composed of multi-sectoral members with the national agencies, government agencies, LGUs, academe, non-government organizations, which are helping out to have a holistic approach in our water quality, to enhance our water quality. So they have resolutions and policies to continuously improve our water quality. Gitahog sa EMB7 nga nasa 103 ka mga LGU sa Central Visayas ang adunay ordinansa ug inisyatiba batok sa single-use plastics. Usa na ninimaw ang bag-o lang na amed nga plastic ban ordinance sa Lapu-Lapu City diin walay gamitong plastic matag Biyernes hangtod Domingo. Samtang gingus gani incoming Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga department heads nga magdala na lang og tumbler aron kasudlan og tubig inay nga hatagan sila og mineral water. Giango pinuon kini sa EMB7 na maong inisyatiba o gilauman nga magpadayon pa. And this helps the plastic pollution, and we are aligned with our goal to end plastic. Sigurusap ni DENR7 Director Paquito Milicoy Jr. nga mas pakusgan pa ang recycling sa mga plastic nga may magamit sa laing paagi. Maong gilauman niya nga mosanong usab ang ubang LGUs sa ilang mga hagit aron makabot ang tinguha nga mawagtang sa hingpit ang paggamit sa single-use plastics. Now we understand the pwedeng kasaan. Diretso mo na sir nga na ay once a week. Pero we want to see nga parehong dako na siya. It will come twice a week. Siguro through time and even kung nga
kung pwede, wala na yun siya. No? Hinuon ako na pa'y uban pang mga kalihukan ang giandam sa DENR 7 Nimbuana gikan sa pagpananom og kahoy sa mga lagyong dapit hangtod na sa fun run activities. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, pagkatudlo sa bagong pangulo sa Philippine National Police, gihangop City Police Office kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi og sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka na to
ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Magpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Balik sa atong mga balita, hepe sa Cebu City Police Office bihangop sa pagkatudlo sa bagong PNP Chief nga si Police General Nicolas Torre III. Andam sila sa pagsunod sa mga programa nga gitakdang ipatuman niini sa tibuok hanay sa kapulisan. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa kapulisan sa Rebel Sugbo ang pagkatudlo sa bagong nila nga PNP Chief nga si Police General Nicolas Torre III. Hulip sa meritiro na sa katungdanan nga si Police General Romel Marbil. Palipay si General Enrico Figueroa kag Torre ngayong gihulagway nga usa ka police official nga gusto tungod kay kasagaran sa assignment nini na sa operasyon. Mato ni Figueroa nga dali na bago alang kaniya ang mga programa sanglit na himo niya kini nga hepe sa dihang na destino sila sa Quezon City. Usa sa mga palisiya nga kanunay nga ipatuman ni Torre mao ang 3-minute response time sa bisan unsa nga alarma nga iya usab nga gihimo kapulisan Sugbo. Kini nga palisiya gipanantawan nga himon sa bagong PNP Chief sa Tibok Pilipinas nga mahinungdan nga CPO nangandam usab niini. Asa ni Figueroa ang Tactical Motorcycle Riding Unit, Mobile Patrol Unit sa 3 ka minutos nga una na nila nga gipraktisan sila nga gihimong simulation exercise. So far po talagang may background na rin po doon sa kanya na ilalatag na policy. So dito po sa Cebu City ay ginagawa
Pati yan, naka-align po tayo sa wisdom ng ating Chief PNP, especially yung ating 3 minutes response time. Dapat magawa po ng ating mga pulisyan dito sa Cebu City. And nilalatag na po natin lahat ng preparations para lahat po tayo ay makakomplay dyan. No? Yung ating mga pulis na nasa labas, nakadeploy, ay makarespond sa mga kababayan natin na hihingi ng police assistance in 3 minutes response, in 3 minutes time. Nagip silang pangandaman ng pagbisita unian ini sa Central Visayas. Ang litnana na kini nga mususi sa tanang unit sa kapulisan kung unsa sila kaandam. Bukalit lang kinig kuha matod pa El Radio aron manawag sa 12 nga police station. Nahanglan nga motuwag dayon kini. Samtang may paboto sab sa ilaga pahalipay ang Police Regional Office 7 pinagi sa nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Gipasabot andam sila sa pagtuman sa kamanduan nga ipatuman sa bagong PNP Chief ngadto Arnold Bustamante, CCTV News. Giawhag ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro si outgoing Governor Gwen Garcia nga tahuro na lang ang nahimong hukom sa katawhan. Matod sa gipadalang mensahe ni Baricuatro nga kinahanglang pahimuslan ni Garcia ang naghinapos niyang termino hangtod lang sa Hunyo 30 sa buntag. Mao kinahanglang mahunong na ang giingong pagdrama bahin sa naangkong resulta gikan sa nakalabay nga eleksyon. Kini ang direktang tubag ni Baricuatro sa nahimong lakang ni Garcia human miduso og electoral protest sa Commission on Elections. Gipaabot pa hinuon sa kampo ni Baricuatro ang kopya sa maong reklamo. Gitahasan ni incoming Mandawi City Mayor Tadeo Jonky Uwano ang iyang mga abogado sa pagtubag sa election protest nga gisangat ni kanhi Mayor Jonas Cortez bato kaniya. Si Uwano gipadadan og summons sa Commission on Elections aron pagmando kaniya sa paghatag og komento og pagtubag sa pasangil. Sa iyang pamahayag sa iyang Facebook page, matod ni Uwano nga iyang gitahod ang proseso ug ang iyang abogado ang magdumala sa pagtubag sa protesta. Ang election protest gisangat ni kanhi Mayor Jonas Cortez naghagit sa resulta sa eleksyon tungod matod pa sa mga kakulian. Sa pagkakaron, matod ni Uwano nga gitutukan niya ang hapsay nga transition sa iyang paglingkod, pagpasalig sa pagpatuman sa iyang saad nga mga serbisyo ug programa. Mga midwife ug nurses sa 27 ka mga barangay sa syudad sa Mandawi gipaubos sa training sa Mandawi City Health Office kabahin sa dengue. Kinilakip sa tinguha nga mapaminusan ang kaso sa dengue sa syudad. Ang kasiran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Ubos sa tulo ka adlaw nga integrated vector management training ang mga nurses ug midwife sa 20 city ka barangay sa Mandawi. Gipahigayon kini sa Mandawi City Health Department pinaagi sa Aedes-borne viral disease program sa Department of Health Region 7. Tumong niini nga mapalambo ang sa mga health workers sa pagpugong kit nga da sa lamok sama sa dengue. Gipasabot nga ang mga midwife ug nurses mao yana sa health center nga sagad sa mga residente. Sila usab ang gitahasan sa pag-edukar residente. Lakip na kung asa posibleng ang mga lamok. Na may uban hesitate nga ay limpyo man no, so moingon jud mi nga there are man dili lang ang katong dito sa inyong baril like sa dinner ninyo sa water dispenser nakakuha jud mi then amazing nibong sila oy bitaw no naa di ay so nakakuha mi and then amo gyud tong gi pag after atong gi kuan gyud to siya sa school then we identify reptile or ang training lakip na sa pag-obserbar sa dakbayan sa Dengue Prevention Month. Lunes ang City Health Office gikatakda usab nga dengue prevention nga mosuroy sa nagkadayang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tag-iya sa Serena Mactan Resort di pasaka og kaso batok sa napo ka mga tawo nga giingong may kalambigitan sa netambong pagpangransak sa maong resort niadtong September sa miagi nga tuig. Suma pa niya nga taw-tawran ang iyang papasaka og kaso tugod kay gitigom pa niya ang igong mga ebidensya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Po ka mga tao ang gipasakaan og kaso sa tag-iya sa Zyrina Mactan Resort City Prosecutor's Office alas 10
Mahinumduman nga ang maong resort nga himutang sa barangay Suba Basbas gisulod sa mga armadong mga tao ni atong Setyembre 25 tuig 2024. Ang gipasakaan sa tag-iya sa maong resort mao kadtong mga nalambigit sa nahitabong pagpangransak. 8 na kabuan ang nilabay sukad sa maong insidente apan matod sa tag-iya sa maong resort nga karon lang siya nakadesisyon nga mopasaka og kaso tungod kay karon pa lang niya natigom ang igong mga ebidensya. Siyam ka kaso ang iyang gipasaka kanila nga mao ang grave coercion, grave threats, qualified trespass to dwelling, usurpation of real rights, malicious mischief, robbery, carnapping, slight illegal detention ug domestic terrorism. No, silang tanan. This is a grand conspiracy. Nakuha naman namo ni Ami naman ang nag-hire yun atong mga terorista ni Ami na. So I can support also sa pag-ami niya. Nga siya yun nag-hire atong mga kaneng terorista. Lison magmahaguka. Moninero siyang pagka-file. Kompleto na tas ebidensya. Tanan, nakuha na nato. Sa unang interview sa mga sakop sa media ngadto sa tag-iya sa mga resort niadtong Disyembre 3 tuig 2024, gituuhan niyang property dispute mo hinungdan sa maong pagpangransak. Suma pa niyang sa iyang pagpasaka og kaso karong adlaw, dili lang kini tungod kay wa mabalik ang kantidad nga iyang na down payment sa maong property apan sigon pa niyang gusto siya og hustisya sa nahitabo kaniya. Gitumban jud ang ako ang katungod. They rob us. Daghan dyan. All my cases will be filed as syndicated, a grand conspiracy of my rights. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, Koreano nga unang gialarma nga gidagit, nasuta nga gimotel di ay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, naalarma ang kapulisan sa Abiliana Police Station o ang Korean Embassy. Human nagpatabang ang grupo sa mga Koreana nga giingong gidagit ang ilang kauban niadtong Martes sa gabi. Base sa report, nabuwag sa iyahang mga kaubang Koreano ang nag-inom diya sa may Mango Avenue ang mao nga langyaw o giingong ipalukat pa og 40,000 ka pesos. Apan nahuwasan ang kapulisan og ang kaubang mga langyaw, human na trace ang cellphone niini sa usa ka convenience store diha sa Maydan Virama. Sa ilang pagresponde, naabtan ang Koreano nga nag-inom kauban sa usa ka mahuyang. Didto nahibaw-an nga gi-check-in di ay ang Korean national sa usa ka hotel sa uptown area. Nahibaw-an usab nga didto nagkaila ang langyaw o ang mahuyang sa Mango ug tungod sa kahubog gi-check-in ang mahuyang sa pagtuo nga usa kini ka babay. Apan wa mananghid sa iyang mga kauban. Lalaking customer sa usa ka cafe sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nangawat og service phone nakuhaan sa CCTV. Nakahigayon kini sa pagkuha sa cellphone sa dihang nag-andam siyang order ang barista nga naka-duty. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat og cellphone sa usa ka lalaking customer sa usa-usab ka cafe sa Suong Barangay Mactan, Lapu-Lapu City pasado alas 9 sa buntag kagahapong adlaw. Sa CCTV footage, makita ang pagkuha niya sa service phone nga diha lang gibutang sa counter ug dali niyang gibutang sa iyang bulsa samtang nagtalikod ang naka-duty nga barista. Matud ni alias Shane, ang naka-duty nga barista nga ato sa mong higayon ikaduhang balik na kini sa maong lalaki. Sa wa pang hitabo, nagpalit na kini sa maong cafe ug gani gigiyahan pa kini niya sa ilang menu tungod kay dili pa kini kabisado sa ilang mga baligya. Ni anang higayuna aduna nay nag-unang babaeng customer kaniya. Apan unang nahuman ang order sa mong lalaki, mong nigawas na kini sa maong cafe. Pila ka minutos ang nilabay, nibalik na ang mong lalaki ug wa nay laing customer maong ni-order kini og milk tea. Samtang nag-andam si alias Shane, nakahigayon sa paggawat sa cellphone ang maong lalaki ug dayon ni gawas sa maong cafe. Sinaniid lang siya kay nakaingon pa man siya sa ako nakapangutana pa man siya sa ako that time na kanang ikaw lang day isa ang duty diri miss ana siya anak ko na oncoming naman pud ako ang kauban ni ana rapod ko. Tapos pag-prepare na ko sa kuan sa iyahang drinks, mao na to taod-taod paghuman ako prepare sa iyahan paghuman ako prepare sa kanang drinks tingala ko nawala na siya kalit kay abi na kog nalang siya sa table naglingkod. Sigon pa ni alias Shane nga 20 minutos sukad sa paggawa sa mong lalaki, diha pa siya nakamatikod nga nawa na ang ilang service phone. Ang mong cellphone nagkantidad og 21,000 pesos. Dugang paniya nga ang maong service phone aduna untay emergency alert button app nga pwedeng magamit aron nga makapanawag og tabang gikan sa kapulisan. Yes ma'am, pero wala na ko siya nakuan kay naamangod sa katong cellphone na nakawat na dito ang button app po. Samtang ang usa sa mga tag-iya sa mong cafe nga si Salvador Valeros Jr. nibutyag pinaagi sa phone call interview nga kini mo'y permerong higayon nga nahitabo ang mong insidente sa mong branch apan nahitabo na kini sa uban pa nila nga mga branch. Butang kini nga iyang gikatingaladan tungod kay nabuhat pa kini sa mong lalaki bisan pa man ug adunay CCTV sulod sa mong cafe. Gireport na kini nila sa barangay kagahapong adlaw ug kaganihang buntag gisusi na kini sa kapulisan aron sa pag-ila sa maong lalaki. Kung mailhan na, desididong mopasaka
mopasaka og kaso ang mga tag-iya sa mong cafe batok sa maong kawatan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Konsihal sa Barangay Ibabaw Estancia sa Mandawi City ni pasangil nga gikulata sa tulo ka mga individual nga mga opisyal sa barangay ug empleyado sa City Hall. Ang panagbangi giingong tungod sa managlahi nga gidapigan sa politika. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakaangkon og bunog sa agtang og naong si Konsehal Noel Flores Kimki sa Barangay Ibabaw Estancia, syudad sa Mandawi. Kini man matod pagikulata siya ni EJ Cortez, konsehal sa Barangay Paknaan, og mga empleyado sa City Hall nga sila si Luigi Cortez og Julius Bantamson. Sila giingong igaagaw ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Matod ni Kimki nga nahitabo ang insidente alauna sa kadlawon kagahapon gawas sa iyang panimay. Gawas diri kay makigistorya ko nimo. Moto ako man natbay ko sige magawas ko dia. Ako rang usama ni adto kay in my clear conscience, so managod ang election. So, I was thinking, makikreconcile na ni siya kay. Ang konsehal una nang nagpa-blatter sa Centro Police Station 1. Desidido siya nga mapasaka og kasong premeditated direct assault of public officials sa revised penal code. Si Kimki miingon nga siya mapasaka og kaso aron matudluan sila og leksyon nga nihulagway sa mga gipasanginlan nga mga abusado. Kay kung pasagdaan lang ko din nato no, nabuhat man gani nila nako nga public official ko. How much more ka sa katong mga ordinaryong mga lumalaban ni Ma'am Lollipop ba nga dili public official, kaya ra kayo nilang buhaton sad. Hindi na pwede nga kanang atong gamiton atong kusog para atong ikuan sa mga tao nga kitay hari-hari. Matod ni Kimki nga nagsugod ang paragbangi sa social media tungod sa mga managlahi nga gidapigan sa politika. Si Kimki na ilhan nga supporter ni Congresswoman Imari Lole Papuano Dizon, samtang ang mga gipasanginlan giingong nagsuporta kang kanhi Mayor Jonas Cortez. Giangkon sa konsehal nga usahay aduna gyud siya masulti nga sobra na sa social media kiniaron sa pagdepensa sa gipakatap nga mga fake news. Bisan pa man niini, matod niya nga taman lang kini online og dili sakto nga himuong pisikal. Manta mo file og kaso, libel o na, dili ta ingon nga pasakitan nato ang atong kontra, di ta mo gamit og kusog or kanang atong kumkumon ang balaod sa atong kamot para ikuan i-prove atong point nga sakto ta sayop siya. Di man mo kay dunam tay mga balaod. Isuwayan sa pagkuha sa CCTN ang habig sa mga gipasanginlan apan wala pa itubag sa pagsuwat ning balita. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.